Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw sa ating mga tagapakinig dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito po tayo muli sa ating programang Babangon sa makabayang serbisyo publiko kung saan iniugnay ang ating mga kababayan na nasa iba't ibang dako ng mundo sa ating mga embahada at konsulada. Sa ngalan ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po si Steph Vicente. Ako po muna ang inyong makakasama para sa halos 30 minutong diskusyon patungkol sa mga serbisyong ibinibigay ng ating mga Philippine Foreign Service Post. Kasama natin sa ating Master Control, sa ating technical side, si Namilo Jonella, Susan Naison at Hero Lucero. Kasama rin natin mula naman sa production side, si Nawin Peñano, Jerome Toledo, Bea Gaza de Guzman at Leo Magpayo. Sa edisyon naman ng Babangon sa makabayang serbisyo publiko para sa araw na ito, ating itatampok ang ating embahada sa Rome, Italy. Talagang na tayo, straight to Europe na ang ating pinupuntahan dito sa BMSP. At kaugnay niyan ay ating makakasama para sa araw na ito mula sa ating embahada sa Italia, walang iba kundi si Consul General Randy Arquiza. Magandang araw po sa inyo, Congen Arquiza. Welcome po sa Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Yes, magandang araw si Stephanie. And magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig sa Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Yes, maraming salamat po din, no? Eternal City of Rome. Yes. Good morning, good afternoon, everyone. Opo, maraming salamat ulit, Congen, sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. So, ito na po ang ating mga katanungan para po sa inyo at para na rin po sa kaalaman ng ating mga kababayan na nakikinig at sumusubaybay sa ating programang Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Congen, paano niyo po ba mailalarawan ang relasyon sa pagitan ng Pilipinas at ng Italia? Yes, maraming salamat, Ms. Stephanie. So, ang Pilipinas po at Italia ay may mahabang history, a long history together. So, ito ay umabot na ng 77 taon. So, it has spanned 77 years already. At ito po ay nag-umpisa sa signing ng Treaty of Friendship noong July 9, 1947. Kaya, ngayong July 9, 2025 po, ang Pilipinas at Italia, ito po, we will be celebrating 78 years of friendship and cooperation already. So, masasabi natin ang relasyon ay palaging mainit. No? It has been warm and friendly. So, through the years, marami na pong exchange of high-level visits. So, si Presidente Corazon Aquino pumunta sa Italy noong 1988. Si Presidente Fidel Ramos, 1994. At si President Gloria Macapagal Arroyo, sa 2006. Sa Italian side naman po, si Italian Prime Minister Romano Prodi, bumisita po sa Pilipinas noong 1997. At saka noong 2015 po, si President Benigno Aquino pumunta rin at bumisita sa Italy at he met with President Sergio Mattarella at ang Prime Minister na si Matteo Renzi. So in short, the relationship with Italy ay masasabi natin warm and friendly. So thank you. Congen, matanong ko lamang po, sa ano pong mga sektor po nakapokus ang relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Italia? Kasi syempre, alam naman natin na kumbaga yung relasyon ng bawat mga sa pagitan ng mga bansa ay kumbaga parang pinagtitibay dahil sa kooperasyon sa iba't ibang mga sektor. So sa kaso po ng Pilipinas at Italia, ano-ano po yung mga sektor na ito? Yes, maraming salamat, Ms. Stephanie. So
ang Pilipinas at Italia po ay nagkaroon po ng mga treaty. So nag-sign po ng mga kasunduan sa larangan ng cultural cooperation, scientific and technical cooperation among others. At ang dalawang bansa po ay nag-conclude din ng mga MOU. Ito po ang MOU ng Defense Cooperation. So ito po ay inilagda noong 2004 and remained operational until its expiration in 2014. So ngayon, may draft MOU on Defense Cooperation. So ang Pilipinas po at Italia ay nagko-conduct ng military exercises. Yung Italy aimed at confidence and capacity building, technology transfer, interoperability, yung exchange of information, at saka joint patrol. Kaya kamakailan lang po, last year, pinadala ng Italy yung aircraft carrier nila na tawag na Cavour, at saka yung patrol boat na Morosini, at isang training ship na tinatawag na Amerigo Vespucci, yung explorer na kadiscover ng Amerika. At pumunta for a goodwill visit to the Philippines. So, ang Italy din po ay nag-offer ng mga scholarship po for short courses and training in cyber security sa ating armed and police forces po. So, those are just a few of the cooperations and the agreements signed between the two countries. Maraming salamat. So, nagfo-focus pala more on defense ang relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Italia. So, bukod pa po doon, meron pa po bang mga ibang sektor kung saan nagkakaroon ng kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa? Yun nga, nung nabanggit ko kanina, aside from defense cooperation, meron ding cultural cooperation, scientific, at saka technical cooperation. So, ito ay lang isa sa mga areas na pinag-abalahan para maging maganda at maging deeper ang relasyon ng dalawang bansa. Conjen, ano po ba yung mga significant developments po pagdating sa cultural cooperation and dun sa scientific and technical cooperation po sa pagitan ng Pilipinas at Italia? So, ang Italy ay nagbibigay ng mga for cultural cooperation. So, dito naman sa tayo, we promote cultural diplomacy. So, last year, ang embahada po ay nag-host, pumunta dito ang ating si Rene Salud ng isang anong tinatawag na runway of models. Pinapakita ang kagandahan ng kasuotan ng models going to the runway at inimbita natin ang mga iba't ibang opisyal ng Ministry of Foreign Affairs ng Italy at iba't ibang sektor para i-promote ang Filipino culture. At dito rin, we promoted food and cuisine culture. That means, alam mo ba na meron na tayong more than 10 o higit na 10 Filipino restaurants dito sa Italia, sa Roma. So in this year, ito po ay tinatawag na Jubilee Year, more than 35 million ang inasahang pupunta dito sa Roma. So nandito rin ang Filipino restaurants promoting our Filipino cuisine and culture to not only to Italy but to the whole world. So ito ay masasabi nating magandang kooperasyon, and in the same way ang Italy rin nagbibigay rin ng on their own way through their embassy in Manila for cultural cooperation. So scientific naman, we promote and exchanges dito sa Italy sa mga universities and schools. So we visit schools and we promote cultural cooperation. And then there is also the promotion of sister cities between our country and Italy to promote yung symbiotic and looking and exploring for deeper areas of cooperation. Yan. And gusto ko rin before baka makalimutan ko, Ms. Steph, as this year po, alam nyo naman is the national election. So dito po sa Roma, April 13 to May 12, magkakaroon po kami ng 1-month national elections. Pero ito ay overseas voting na online na po tayo. So online at internet. So hinihikayat ko yung mga kababayan natin dito sa Roma, hindi lang sa Italia. Alam mo, ang Philippine Embassy of Italy, hawak din ang 3 pang ibang countries
under our jurisdiction. Ito po ang San Marino, Albania at Malta. So sa mga nakikinig po, mga kapamilya dyan sa Pilipinas, kung mga papa nyo, kapatid ay nagtatrabaho dito sa Italy, San Marino, Malta at Albania, pakisabi po na makipag-enroll na. Kasi kailangan po mag-enroll muna, tapos pwede nang magboto online ngayong April 13 to May 12, 1 month. Yan. So looking forward to the exercise of your right to suffrage. Yan. Thank you. Ayan, nagpaalala na si Conjen sa ating mga kababayan sa Italy. Correct. Hindi lamang sa Italy, kundi sa San Marino, Albania at Malta. So, 4 pala, no? Ang apat bansang sakop. Hawak. Yes, under the jurisdiction ng ating Philippine Embassy diyan sa Roma. So marami din pala no ang ano po. At yun nga po no, speaking of that po, Conjen, ilan po ba yung mga overseas Filipinos na nagtatrabaho o naninirahan diyan po sa Italia? Yes. Alam niyo po, ang Italy, ito ang may pinakamaraming OFWs o Pilipino sa buong EU, European Union. Although sa buong Europe, it's actually ang London, the United Kingdom. Pero sa EU lang, it's Italy which has the most number of Filipinos. So dito sa Italy, meron tayong 164,762 Filipinos as of February 19, 2025, according to the Italian Ministry of Interior. So pag dadagdagan po natin yung mga Pilipino na may Italian citizenship din, so magiging 179,189 Filipinos. Plus, kung may mga undocumented Filipinos na more or less mga 5%, so mga 188,149. So we can say around near the number of 200,000 in Italy. Yes. So mga around 200,000, marami. And growing. Yes. Oo, sa EU pala, sa EU 'yon, no? Kasi ang EU, yes. Ang ano nun. Ito matanong lang din po namin, Conjen, no? Kasi nabanggit na po natin itong bilang ng ating mga kababayan na nasa Italia. Saan naman pong sektor po namamayagpag ang ating mga kababayan sa kanilang host country po? Yes. So kadalasan po dito ay nasa household service sector. So dito po sila nagiging mga tagapag-ayos sa bahay, at caregivers, nannies, at yung sa mga hotels. And they also, may ilan-ilan mga may mga estudyante, mga konti lang, pero kadalasan po more on the household service sector, household service workers. So, ang mga first generation ng Pilipino pumunta dito in the 70s and 80s hanggang second generation nandito rin. Pati third generation ng mga Pilipino nandito na rin. So, parang naging siguro hindi kaya yung mga kamag-anak na pumunta dito. Kaya it's called na family reunion for those coming to Italy ng mga kababayan natin. So talagang henerasyon yes. Ang nandyan sa Italy, no? At siguro syempre nagkalat yan, no, sa buong Europa kasi 'di ba parang naman po, parang pwedeng makapasok po, no, basta may yung kasi Schengen po, no? Schengen country po ang Italy, tama po? Yes. That's correct. Yes, Schengen. Kaya madaling pasok-labas diyan. Yes. Conjen, nabanggit natin o nabanggit niyo po kanina, no, na nasa 5% po, no, kung hindi po ako nagkakamali, yung mga undocumented Filipinos na dun sa bilang na halos 200,000. So, Conjen, ano po yung mga problema na inyong na-encounter po sa embahada regarding po doon sa mga undocumented po na mga kababayan po natin na nandyan sa Italia? So, yung mga problema na papansin namin na encounter ng mga kababayan natin dito sa Italy, ito ay mga sa illegal drugs, sa social integration,
Social Security, shorter, actually hindi lang ito sa mga undocumented, pangkalahatan na rin ito yung sinasabi ko kasi it is also involving almost the whole Filipino community. At ito yung gumawa kasi kami ng study ng mga namamatay dito sa Italia. So a 10-year study. So parang since 2014 hanggang 2024, yun nga, shorter life expectancy ng mga kababayan. Alam niyo po sa atin, 71 plus ang babae, ang lalaki, ang life expectancy, 77 sa lalaki. Sa Italia, mas lalo na, humigit 80, di ba? 80 plus. Dito, we found out around 58 years old. So yun, we have to make programs, awareness, information campaign, kasi itong mga kasamahan natin, usually may 3 o 4 sabay-sabay na magkasabay itong mga trabaho nila. So ito po siguro one of the kadahilanan, and ating mga Pinoy din, tayo takot din magpa-check up. Ako rin, di ba? Parang tayo takot magpa-check. Although dito po ay libre naman sila, they can avail not only of free health checkups, even scholarships for education. Kaya isa sa mga trust ng Philippine Embassy rin ay ang enjoining the Filipino community, especially the third generation, na mag-aral at mag-pursue ng college education para matulungan din nila ang mga magulang nila. So aside from this also, we also have illegal recruitment, meron din mga konting domestic violence, at of course yung scam, meron pa ring scam. So hopefully sa mga nakikinig, pag meron kayong nakikinig o meron kayong narinig, meron kayong nabasang mga employment opportunity o something too good, ang tinatawag na something too good to be true. So daw, wag magkuan kaagad na ito ay check first the veracity, kung totoo ba ito, bago kayo magbigay ng kaperahan. Kasi usually, pagbigay mo na, nawawala na yung taong binigay mo ng pera. So ito yung mga illegal scams, illegal recruitment, among others. So these are just a little of some of the problems. Conjen, nabanggit nyo kanina yung illegal drugs po, no? So, paano po ba natin nabibigyan ng legal assistance po yung ating mga kababayan na nai-involve po dito? So, hindi lang sa illegal drugs at iba't ibang mga ayan, mukhang medyo nawala. Ayun. Assistance. Conjen, pa ulit po, mukhang nawala po kayo kanina. Ayun, so kanina nabanggit ni Conjen ay yun nga kanina, para refresher lang po sa ating mga tagapakinig, na ilan sa mga problemang na-encounter ng ating mga kababayan sa Italia ay kumbaga yung social integration nga, yung shorter life expectancy, kung saan nagsagawa pa sila ng 10-year study para mapag-aralan kung bakit nga ba nagkakaroon ng maikling buhay ang ating mga kababayan. So ayan, bago tayo magpatuloy sa ating diskusyon, magkakaroon muna tayo ng short break makalipas ang ilang paalala. Hatol ng Bayan. Election Quick Facts. Campaign period. Ang opisyal na campaign period para sa mga national candidates ay magsisimula sa February 9, 2025 at mayroon silang 90 days para mangampanya. Samantala, mayroon namang 45 days para mangampanya ang mga tumatakbo para sa local positions at magsisimula ito sa March 29, 2025. Ang campaign period ay matatapos sa May 10, 2025. Hatol ng Bayan. Election Quick Facts. Stop and Spot. Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media? Spot the source.
Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito. Spot the purpose. Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership. Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro. Spot the time. Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita. Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and Ayun, nagbabalik na po tayo sa ating programang babangon sa makabayang serbisyo publiko. Conjen, nandyan na po ba kayo ulit? Narinig niyo ba ako? Hello? Ayun, loud and clear po. Welcome again. Ayun, ako po naririnig niyo po ako, Conjen. Loud and clear, yes. Ayun po, so mabalik lang po tayo dun sa tanong po natin kanina, paano po ba nyo ina-assist yung mga kababayan po natin na nasasangkot po sa illegal drugs? Go ahead po. Ayun, mukhang nag-freeze ulit si Conjen. Conjen, nandyan po ba kayo ulit? Napo. Ayun po. So, maulit ko lang po ulit yung tanong po, mabilisan. Narinig kita. Yan. So, sige po. Ayun. Yes. So, go ahead po. So, ang Pilipinas Ayun, Conjen, medyo pihit tayo ng konti. Sa may assistance to national section. Yan. Ulitin ko na ang Embahada ng Pilipinas tawag na assistance to national section. Ito po ay namamahala sa pagtulong sa mga kababayan natin dito at meron ding Migrant Workers Office, itong MWO. Itong MWO na ito po ang opisina abroad ng Department of Migrant Workers na meron ding OWA. So, in case of mga problema gaya ng repatriation of human remains, mga distressed OFWs, o yung mga medically, physically unfit OFWs na kailangan ng mga OFWs, yun, binibigyan natin ng assistance. At saka, ang MWO, through them, binibigyan ng assistance pauwi, repatriation, pauwi ng Pilipinas, airport assist, bahay sa iba't ibang region. So, meron din tayong hospital and jail visitation. That means kung may mga aksidente, o may sakit, binibita, at jail visitation, yung mga nakukulong, tinatanong namin kung anong pinakailangan o may kailangan bang legal assistance. At labor cases din, na hawak ng MWO, ito yung may mga contract substitution o may mga violations sa kontrata, yun, binibigyan tugon po ng embahada. So, ang ATN section po at MWO, OWA, nandito para sa kapakanan ng ating mga kababayan dito po sa Roma at pati na rin po sa tatlo pong ibang jurisdiction ng embahada sa Malta, Albania, and San Marino po. Ayun po, gusto ko pong pahabain ang ating diskusyon ay wala na po tayong oras, Conjen. Final message na lang po para sa ating mga kababayan, especially yung mga kababayan natin dyan sa Italia, San Marino, Malta, at Albania. Maraming salamat once again, Miss Stephanie. Ako po ay nagpapasalamat sa opportunity to be here na makipag-ugnayan po sa inyo at muli kong iningkayat ang ating mga kababayan. Ngayong April 13 po, 2 linggo na lang, please exercise your right to suffrage. So meron po tayong 1 buwan ng online voting. Pero bago po makapag-boto, kailangan po mag-enroll. So please visit the Philippine Embassy website
and just see the link. Kung may link, copy and paste the link, tapos mag-enroll po. Pag makapag-enroll na, pwede na pong bumoto ngayong April 13 hanggang May 12 po. So, we encourage everyone to please register and enroll, and also please subscribe. LFS, palagi ko sinasabi, to like, follow, and share, to be in the Philippine Embassy Facebook para you are always updated sa mga kaganapan, hindi lang sa Pilipinas, kundi pati rin sa Europe and Italy in particular. And maraming salamat din sa inyo, Ms. Stephanie, for the opportunity once again to be here with kababayan nating Pilipino dito sa Italia. Ayan po, maraming salamat po ulit, Conjen, sa pagpapaulak sa aming imbitasyon. Sa uulitin po, atin pong nakasama mula sa ating Philippine Embassy sa Roma, Italia. Walang iba kundi si Consul General Randy Arquiza. Dito na po nagtatapos ang ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Sa ngalan ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po si Steph Vicente. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Para sa isang Makabayang Serbisyo Publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.